Jen, pasensya ka na. Sige, pag nabenta ko yung palay, babayaran ko na lang. Di na kuya, sige na, umalis na kayo. Mukhang kukulangin pa yung pinagbenta ng palay doon sa baso na sira ninyo eh. Sige na, umalis na kaya. Rosalie, nagluluto ko na pala. Oh, mga anak, pupunta na ako sa bukid. Kayo nang bahala rito sa bahay, ha. Maglinis kayo maigi. Tay! Sa susunod po na linggo, enroll na po sa school. I-enroll niyo po ba kami? Ano, enroll? Pag-aaral? Huwag mo isipin niya, Iris. Ang isipin mo, maging masipag ka lang at maging madiskarte. Kaya yung pag-aaral, huwag nyo na isipin yan. Huwag na kayo masa i-enroll ko pa kayo. Sige na, maglinis na kayo dyan. Iris, Jackie, gusto niyo ba talaga mag-aral? Oo, ate. Kasi yung ibang mga bata, nag-aaral na. Ba't ayaw tayo pag-aralin ni tatay? Ko din alam eh. Kasi nung nabubuhay pa si nanay, pinipigilan din ako ni tatay wag mag-aral. Kaya ito, hindi din ako nakapag-aral. Ate, alam mo po, siguro kung nabubuhay na si nanay, pinag-aaral na tayo. Tama ka nga, Jackie. Pero gagawa naman si ate ng paraan para mapag-aral ko kayong dalawa. Kahit ako, hindi na ako mag-aral, kayong dalawa na lang. Eh paano ate pag nalaman ni tatay? Huwag kayong mag-alala, kakausapin ko na lang si tatay pagdating niya. Sige na, magwalis na kayo dyan. Titignan ko pa yung sinain ko eh. Sige ate. Irish, Jackie! Aalis na ako kayo na bahala dito sa bahay Nakapagsaing na ako at may ulam na dyan. Pupunta lang ako kay Aling Isang para makahango ng isda at ititinda ko na. Sige ate. Ate, oo nga pala, may babayadan kami ng project sa school. Kailangan na kasi. Ako rin ate, may babayaran. Ganun ba? O sige, gagawa ko ng paraan. Pag maraming pinatinda sa akin si Ate Isang, babayadan natin lahat ng kailangan nyo sa school. Pero wag muna kayo umasa. Mahina pa kasi yung benta namin ni Ate Isang eh. Pero yaan nyo, gagawa ko ng paraan para lang mabayadan yung project nyo. Sige po ate, maraming salamat po Sige, o dito na ako Tanghali na kasi magtitinda pa ako. Sige po. Jackie, Irish, baka pwede pakiusapan niyo muna teacher niyo na hindi muna kayo magbabayad sa project kasi mahina kasi yung tinda ko dun kay Aling Isang. Ate, hindi po kasi pwede yun Matagal na po yun. Kailangan na po kasi bayadan yung project namin. Oo nga ate, kasi pag di na kami nakapagbayad, wala kaming grade. Achiever pa naman ako. Oo nga tataas pa naman ang grade nyo. Sige, ganito na lang. Susubukan ko humingi ng pera kay tatay para pambayad ng project nyo. Total, nakabenta naman ng palay yun Sigurado ako may pera yun si tatay. Ate, sigurado ka ba? Baka mapagalitan lang tayo ni tatay. Bahala na. Sige, kakausapin ko na si tatay. Ate, si tatay nandiyan na paparating. Ayos, konti. Medyo malaki-laki rin kinita na pinagbenta ng palay. Oh, Rosalie, ba't nandito ka pa? Di ba magtitinda ka pa kay Aling Isang ng mga isda? Opo, tay, pero mamaya pa po. Tay, may sasabihin po sana ako sa inyo. Oh, sige, Rosalie, ano ba sasabihin mong yun? Dali mo, sabihin mo na. Tay, di ba po nakabenta po kayo sa palay? Baka po pwede bigyan niyo po muna sa Iris at si Jackie po ng pambayad nila sa project. Kailangan na kailangan po kasi nila sa school Mahina po kasi yung benta ko sa isda. Kaya po pambaon lang po yung binibigay ko sa kanila. Ano, Rosalie? Hihingi ka sa akin pang-project ng mga kapatid mo? Di ba ikaw may gustong pag-aralin yung mga kapatid mo? Ngayon, kung nahihirapan ka pag-aralin yung mga kapatid mo, paintuin mo na yan para hindi ka na problema. At Rosalie, tignan mo nagpapakahirap ka sa dalawang kapatid mo yan para pag-aral. Baka pagdating ng panahon, hindi ka tulungan ng dalawang kapatid mo yan. At alam mo ba, Rosalie, lahat na nakapagtapos ng pag-aaral, ang tingin nila sa sarili nila mataas. Baka pagdating ng araw, kalimutan ka ng dalawang niyang kapatid mo yan. Tay, di naman po namin gagawin yun. Kaya po kami nag-aral para po makatulong po kami sa inyo, pati kay ate. Oo nga po, tay. Pagkatapos po namin mag-aral, pag nakahanap po na po kami ng trabaho, tutulungan po namin kayo, pati po si ate. Huwag niyo akong drama kayong dalawa. Dahil nung araw pa yan, nadinig ko ng mga salitang ganyan. Kaya ikaw, Rosalie, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo yan. Makapagpahinga na nga. Oo nga pala, parang James, parang Agustin. Di ba meron pa isang kapatid? Nasaan na nga pala yun? Kuya Barok.
Ewan ko kung makakapunta eh. Pero inimbitahan na namin siya. Dito lang alam kung makakapunta siya. Buti, James, kinumbida mo si Kuya Barok. Baka mamaya, isipin na naman yun. Hindi natin siya kinukumbida rito. Oo, Kuya Agustin, naimbitahan ko na. Kaya lang naman natin siya hindi naimbitahan ng nakaraan. Kasi may mga mayayaman tayong bisita. Eh baka mapahiyalan siya eh. James, manang maingay dyan si Kuya Barok. Kuya Barok, buti nakarating ka. O bakit kuya? Ba't natagal lang ka? Siya nga pala kuya, ba't ganyan mga suot nyo? Hanggang ngayon, ganyan pa rin suot nyo, pagbubukid pa rin. Di ba kayo naiya, may bisita kami oh. Pasensya na, Agustin. James, pasensya na rin. Itong mga anak ko nagmamadali kasi. Kagagaling ko lang ng bukid, kaya dumiretso na rin kami rito. Kuya Barok, ganun ba? Kuya Agustin, di ba marami tayong mga lumang damit dyan? Saka mga pinaglumaan mo na? Tatapon mo na nga sana eh. Bigyan mo na lang kaya sa kanya. Buti nabanggit mo yun, James. Bala ko nga sanang gawin basaan yun. Buti dumating si Kuya Barok. O sige, bibigay ko na sa kanya kaysa gawin kong basaan. Grabe ka naman Kuya Agustin. Basahan na yun, ibibigay mo pa kay Kuya Barok. Sige na Kuya Barok, pumasok na kayo doon sa loob. Sama mo na tong anak mo. Maraming masasarap na pagkain doon. Alam ko naman, ngayon lang kayo makatikim ng ganyan eh. Lalo ikaw. Kuya Barok, sige magbalot na rin kayo dyan. Alam ko, kaya na kayo makakain ng masasarap. Alam mo, Kuya Barok, itong alak na ito, napakamahal na ito, Kuya Barok. Masarap to, tikman mo to. Pero Kuya Barok, sa tingin ko sa'yo, hindi ka makakabili ng ginato, kahit na magsaka ka ng magsaka. Kuya Barok, tikman mo na tong alak na to. Mahal to eh. Alam ko ngayon ka pala makakatikim ng ganyan. Siguro, James, hindi na. Saka Agustin, hindi na ako inom niya. Kasi baka gabi pa kami ng mga anak ko, uwi na kami. Sige na. Uy, yun! Yun! Tami, anong nangyari? Daddy, yung mga anak po ni Tito Barok nakabasag na mamahalin na baso. Uy! Teka, parang James. Alis muna ako. Kukunin ko yung cellphone sa kotse. Nakalimutan ko eh. Sige, parang Lando. Tami, saan yung mga nakabasag? Palabasin mo nga. Lumabas daw kayong tatlo daw dyan. Ay! Tay, sorry po. Nabitawan ko po kasi yung baso eh. Sige mga anak, akong bahala. Ingila lang ako ng pasensya kay Tito James niya. Kuya Barok, pambihira naman yung mga anak mo. Mamahaling baso pa yung nabasag. James, pasensya ka na. Sige, pag nabenta ko yung palay, babayaran ko na lang. Di na kuya, sige na, umalis na kayo. Mukhang kukulangin pa yung pinagbenta ng palay doon sa basong nasira ninyo eh. Sige na, umalis na kayo. James, tama yun. Dapat di mo na pinapunta rito si Kuya Barok. Tingnan mo, nabasag pa tuloy mamali mong baso dyan. Kaya nga eh. Hoy, mga anak, tama na yan. Maglatag na kayo dyan para makatulog na kayo. Sige po, Tay. Tay, ba't ganun po sila? Mga kapatid nyo naman po sila, di ba? Kung tratuhin po kayo, parang hindi kapatid. Ganyan talaga anak, nagbabago talaga ugali ng tao. Kahit mga kapatid ko pa sila, kalimutan na nila ang taong tumulong sa kanila. Maging mataas ang tingin nila sa sarili nila, anak. Hayaan nyo, Tay. Pag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nakahanap ako ng magandang trabaho, di ako tutulad sa ugali nila. Ako rin po, Tay. Sabi nyo lang yan mga anak kasi mga bata pa kayo. Pagdating ng araw, magbabago rin ang mga pananaw nyo sa buhay. Sige na mga anak, matulog na kayo. Susunod na lang ako. Sige na. Sige po, Tay. Tay, gabi na po. Hindi pa po ba kayo papasok? Malamig na po dito. Oo, Rosalie. Sige, papasok na ako. Tignan mo, Rosalie. Yung mga kapatid na pinag-aral mo nung araw. Pinalimutan na tayo. Parang mga kapatid ko nung araw na pinag-aral ko. Kuya, pasok na kami. Ngayon po sana kami ng baon eh.
So ganun ba, Gustin, James? Papasok na kayo. O itong bahay nyo. Exam po muna kayo, ha? Sige po, kuya. Pasok na po kami. Gustin, James, pagbubutihin niyo yung pag-aaral nyo para hindi kayo mag-gaya sa akin. Para may makuha kayo magandang trabaho pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Opo, kuya. Magigigilan po namin pag-aaral namin para hindi na po kayo magaganyan. Sige, Gustin, James, pumasok na kayo. Tanghali na, baka maliit na kayo sa eskwela. Sige po, Kuya Barok. Papasok na po kami. Sige na, mag-iingat kayo, ha? Parang Barok, hindi ka pa ba uwi? Hapon na. Sige pare, mauna ka na. Saglit na lang to, tatapusin ko na lang to. Konti na lang naman. Teka nga lang parang Barok. Di ba sabi ng mga kapatid mo, pagka nakapagtapos sila ng pag-aaral, tutulungan ka? Eh magaganda ng buhay ng mga yun ah. Bakit hindi pa sila pupunta dito para tulungan ka? Saka, di ba parang Barok, sabi ng mga kapatid mo, pag gumanda ang buhay nila, aamuin ka nila sa kahirapan dahil ikaw ang nagpaaral sa kanila. Oo nga pare, ganyan pala ang mga tao. Pag nakapagtapos ng pag-aaral, nagbabago ang mga ugali. Nagiging mataas ang tingin nila sa sarili nila pare. Nakalimutan na nila yung tao tumulong sa kanila. Tama ka nga pare, totoo yung sinabi mo. Kahit kapatid mo pa sila, nagbabagong ugali nila. O paano pare, mauna na ako, uwi na ako ha. Sige Sumunod ka pare, na. sige pare, tapusin ko lang to. Sige. Kaya Rosalie, tignan mo. Nasayang lang ang hirap at pagod mo sa mga kapatid mo yan. Kinalimutan na nila tayo. Sige na Rosalie, ipasok mo na ako. Sige po, tayo. Ate Rosalie! Tay, nandito na po kami. O bakit ngayon lang ay bumalik? Oo nga, Irish, Jackie. Ang tagal niyong hindi nagparamdam ha. Akala namin ni tatay, hindi na kayo babalik. At nakalimutan niyo na kami. Ate Rosalie, ano ka ba naman? Makakalimutan ka ba namin? Eh, ikaw yung tumulong sa amin sa pag-aaral namin. Hindi dahil sa'yo, hindi namin mararating kung anong buhay namin ngayon. Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng magandang kinabukas, magandang buhay, at magandang trabaho. Tama yon, Ate Rosalie, Tay. Gusto lang naman namin ni Jackie na bago kami bumalik dito, may maayos na kaming buhay at magandang trabaho. Di ba, Jackie? Oo, Ate Rosalie. Kaya ngayon, Tay, Ate Rosalie, susundin na namin kayo sa ating bagong bahay na pinag-ipunan namin ni Irish. Tama yun, Tay. Kaya pasensya na kayo kung talaga ngayon lang kami nakabalik ni Jackie. Tsaka, Tay, pinangako po namin sa inyo nung araw, di ba, na hindi kami gagaya sa mga kapatid nyo na tinulungan nyo, gumanda yung buhay at kinalimutan lang kayo. Ang anak ko, maraming salamat sa inyo. At pinaligan nyo kami ni Rosalie rin dito. Alam niyo ba, natatakot lang kasi ako na matulad kayo sa mga kapatid ko. Na pinabayaan ako at kinalimutan ako mga anak ko. Jackie, Iris, nagkamali ako sa inyo ng paratang. Sana patawarin niyo ako mga anak ko. Ano ba yan? Tama na yan, Tay. Kalimutan na natin yun. Matagal na nangyari yun eh. Ang importante ngayon, makapag-ayos na tayo ng gamit para makalipat na tayo sa bago nating bahay. Oo, Tay, tama yun. Tara na. Tara na, Ate Rosalie.